So, may nag-request nga sa akin ito na i-vlog ko daw. I-vlog ko daw yung ginagawa ng mga kasama nila sa bahay. Lalong-lalo na kung may kasama kayo sa bahay. So, nag-request nga sa akin na bigyan ko daw ng reaction video ang mga ganito. Hello! So, bigyan ko daw ng reaction video. Sabi niya. Kasi daw, pag wala daw si madam nila, ay, yung mga kasama niya ang nagmamadam-madaman. Tapos, pag nandyan na si madam, yung isa trabaho ng trabaho, pag nandyan na si madam, siya naman, aagawin yung trabaho ng isa. Di ba, kagaling naman ng mga babae, mga ganito na. Yung inaakala ng amo, na siya nga naman ang nagtatrabaho at hindi yung isa. It's so unfair, di ba? So, mahirap talaga pag ganun ang mga kasama mo, lalong-lalo na kung, tamad at inaasa din lang sa'yo ang trabaho. Yung pa-cellphone lang yung kasama mo, samantalang ikaw ay pagod na sa kaiisip ng iyong mga gagawin. Tapos, pagdating ng amo, at itong isa ay pa-cellphone lamang, and pagdating ng amo, aagawin yung ginagawa mo at iisipin ng amo mo na siya na lamang ang nagtatrabaho at ikaw ay hindi. Di ba, kagaling na tricks. Kaya, kadalasan, mahirap talaga ang may kasama sa bahay. Unang-una, pakikisamahan mo yung amo mo, pakikisamahan mo rin yung kasama mo. Lalong-lalo na kung ibang lahi din hindi makaintindi. So, wala tayong magagawa sa mga ganito. Kasi tamad na yan sila. And then, nag-aasa-asa lang yan sila. Umaasa lang sila sa iyong ginagawa. So, kahit naman sila magdaya sa sarili nila, konsensya nila yun. Huwag natin silang, gusto lang sinelpon, di ba? So, siguro, pinunta lang nila dito sa abroad ay may cellphone. Wala naman problema as long as natapos ka na ng iyong trabaho. Ay, hindi bawal, di ba? So, meron talagang mga kasamang ganyan. So, be aware na lang, no? Sa mga kasamang ganyan. Nakakalungkot lang na pagod na yung isa, and then yung isa, pasarap-sarap na buhay, pag nandyan yung amo, tatakbo at aagawin yung ginagawa mo, di ba? Galing. So, I'm also relate of that topic now because of, I have experience like that. So, ganun nga. Ganun talaga ang buhay, lalo na kung nakikisama rin lang tayo dito sa abroad. Nagtatrabaho tayo para para kumita din, pareho din niya. Pero ang kaibahan nga lang ay umaasa tong isa sa iyong ginagawa. At walang sariling pusa, nag-aasahan yan sila. Aasahan yung isa, kung anong gagawin, saka lang gagalaw. So, for me, much better na walang kasama sa bahay. Kahit marami kang trabaho, okay lang yun. At least, pagpasok mo ng kwarto, wala kang stress. Kung papasok ka ng kwarto mo, stress ka pa sa kasama mo, nako, sakit ng ulo. Diba? So, marami nakaka-relate dito. Kasi mahirap talaga ang may kasama sa bahay. Kasi doble-doble ng stress mo. Yung ngayon mong iniisip sa amo mo, sisirmonan ka, akala mo ikaw ang lahat may gawa. Siyempre masakit sa site. So, tiisin natin hanggang sa matapos ang ating kontrata. So, wala tayong magagawa dyan kasi ang mga taong ganyan, ang mga ugali na hindi sip-sip sa kanilang amo and then loyal sila sa kanilang trabaho. So, ayan mga kalbs, sa may mga kasama dyan na ganyan, sa, tiisin lang natin yung ating trabaho and then makakauwiran tayo. Ba't hindi tayo tatagal dito, di ba? Kaya ang gawin sana natin ay magtulungan na lang tayo, magbigayan na lang tayo, huwag tayong magsipsipan sa mga amo natin kasi hindi naman nila tayo papamanahan and then wag mo nga agawan ng trabaho ang kasama mo and then gumalaw-galaw ka naman. Maraming tatamaan. Gumalaw-galaw ka naman. Mahiya ka naman sa kasama mo. Huwag naman yung siya na lang siya. Ikaw pasarap-sarap ka kasi wala yung pa-cellphone ka, kening, take mo, hindi ganon. Awal naman sa kasama nyo. Diba? Siya pagod na pagod kayo, pa-cellphone lang. That's not fair, diba? So, kayo, nasa sa inyo naman yan. Kaya kung gano'n ginagawa mo, sa kasama mo, nako, magbago-bago ka. Kasi, dito lang naman kayo magsasama sa abroad, hindi naalis din kayo, hindi maaalala niya lang sa'yo, na na ikaw ay palasa at tamad. So, sadness na maalala ka niya sa ganun. Pero pag ginawa mo na in a good way, nagawa ka ng good way na matulungin ka, na maasikaso ka rin, na helpful ka sa bawat pagkakataon, mabait ka. So, maaalala niya ang kabaitan mo at hindi ang iyong, ang iyong maling pag-uugali. So, mas mabuti pa rin na mas gumawa tayo ng kabutihan. Natatatak sa puso at isip ng bawat tao.